I am Giovanna, and she is General Simeon. We are here to interview Ms. Aileen Amaro about KIPTA program. First question po, Mama. Saan po ba kayo sa KIPTA program? Para sa akin, bilang sa teacher ng high school na din, at mga school na siya sa elementary, para sa akin, sakayin ako sa K-12 program. Kasi based sa pangulungan ng Sid Noynoy Aquino, since yung ating education ngayon sa Pilipinas, nasa pinakamababa ng level. So, unlike sa Japan, sa ibang bansa na sakop din ng yung Asian countries natin, nasa K-12 na sila. And talagang nakita natin yung pag-unlad na kanilang industry at sa larangan, even sa mga, lalo sa academics, namumula na sila. So, para sa akin, pagod sa akin yung K-12 program. Paano po makaka-apekto sa inyong pagtuturo yung K-12? So, meron tayong disadvantages at advantages. Yung para sa akin, advantage ko lang bilang teacher sa K-12, mas disadvantages muna. Mas mahirap kasi aabot pa ng bakit sa 12. Medyo yung spiral curriculum na kasi ina-apply natin ngayon sa K-12. And like, nung nagtuturo kami sa level ng Kinder 1, ay ang Kinder, may katapos tayong Kinder 1, Kinder 2, since K-12, counted na as K1, yung Kinder 2. So yung mga nag-aaral ng nursery at Kinder 1, hindi siya counted for K1. So, paano nangyayari sa akin bilang isang teacher, medyo adjustment, lalo na sa mga may mga slow learner, may mga fast learner, meron na mga talagang above average talaga. So, para sa estudyante at sa akin, interaction ko sa kanila, masyadong malaki yung marami pang materials, marami pang kaya talaga matinding seminars, na lalo yung mga paparating. Meron pa tayong mga lima na K-12. So, yun na tayong K-12 na nag-apply na talaga. So, yung mga estudyante yung wala pa sa K-12, ibang adjustment doon. Talaga na sa old curriculum. Pero yung sa K-12, medyo mas makabago at mas talagang yung content ng aming lesson. Kailangan alam na namin, umpisa pa ng klase, from cover to cover, alam na namin yung lesson. Para pag nakapag-interact sa mga bata, medyo may lesson man for example, sa math, about addition. So, yung meron lang sa unang pa lang, bata marunong magbilang, marunong na silang mag-minus, i-apply pa namin yung addition, subtraction, pwede na siyang i-advance. Para, pag ginawa yung subtraction, application na lang, and then, diretso na sa fraction. So, yun yung ganda ng K-12. And then, Ano po yung mga adjustment po na gagawin para po ma-attend mo ng K-12 program? Number 1, pagkakalan ko, since it's a private, hindi naman lagi lahat nag-apply ng K-12. So, maganda ng pagod, meron na silang seminars, pero I think hindi pa ganun ka seminars talaga yung mga teachers natin. Pero ako, kasi teacher na personal na lang na-adjust din sa ating K-12 program. Una-una sa lesson planning. Lesson plan, kung dati, medyo traditional. Ngayon, kung sa materials, kailangan gumamit ng mga audiovisual, naging na lang more on Manila papers, kailangan gumamit ng PowerPoint, kailangan gumamit ng mga media. So, talagang para lang ma-expand yung idea ng mga bata na. Kasi yung mga bata pa lang, marunong mga clearan eh. And then dati, pag sinabi mo lang, ba't ka na pa? Kasi po, tinulak po ako eh. Ngayon, pagdating na sa mga higher level, marunong na sa mga sagot. So, kailangan, bata pa lang sila, sa elementary level pa lang, alam na nila kung yung mga dapat na pamamaraan ng tatalita. And then, maging sa nila sila sa planning, maging sa instructions, pag-deliver ng instructions, kailangan sa pagtuturo, hindi ka pwede, para sa kanila ako pwede na, bring out your notebook and pen, then write this. So, dapat pag ginagawa ko, before ako magpalabas ng gamit, talagang meron mo ng discipline. Discipline mo na talaga bago magpa. Number 1, number 2, and then, instructional materials. Yun. So, since instructional materials, mapa-science, mapa-English, mapa-civica, hindi lang more than 50 words kailangan meron din sila mismo ginagawa. Kaya, nakakatawa sa K-12, meron tayong tinatawag na multiple intelligence. Kung dati, mga bata, siniseparate lang sila sa according to number 1, count number 1 to 5. 1, 2, 0. All number 1, stand up and move yourself. Number 2, 3, 4, 5. But right now, in K-12,
Meron tayong tawag ng multiple intelligence, theoretical smart, intelligent smart, kinesthetic, yung magaling sa pagsayaw, separate natin sa photo drawing, sa math, sa pananalita, interpersonal, kasi hindi talaga lahat ng bata pare-pareho ng skills. Kaya pag ang teacher nagpa-project, hindi sila pare-pareha. Dahil na ako, pwede ako mga grade 2. Hindi ako, hindi ako nagpapa-project na ginagawa sa bahay. Ginagawa nila talaga sa school. Kasi pag sa school, nakikita mo talaga sila yung gumagawa, kung naiintindihan mo na yung lesson mo, and then makikita mo sila yung marunong mo sa drawing. Kaya pag nag-grade ako, hindi ako magbabase lang sa isang skill. Kailangan magbabase ako based sa binigay kong project. For example, sa group 1, magaling sila sa body, kinesthetic, gano'n. So, ang gagawin sa kanila, ito, last in group number 1, sayawin yung kantang ko. Pagdating naman sa group number 2, magaling mag-drawing, o since yung classmate yung group number mag-drawing, ay sa sayaw, kayo, anong interpretation nyo based sa kanta, then i-draw nyo. Then dito naman, explain yung drawing ng group number 2. So, sabihin, meron tayong tawag na unity or teamwork, and then yung bata, natututo rin siyang makihalubin ng tama, hindi yung teacher lang na siya yung leader, diba? So, lahat sa kanila, pwede maging leader, diba? At nababago yun per grading. Since may time per grading, every grading, pwede mong mabago yung leader. So, yun nga, so yun yung maganda rin sa K-12, na meron tayong tawag ng multiple intelligence. Kaya, mahal natin, diba? In next year, di ba? Meron tayong mga bata, meron tayong mga youth na hindi kami talaga, di ba? Na mas may mga acting talento talaga na pwede na ipanlaban international, di ba? Competitiveness talaga. Mas mahirap po bang balansin ng oras na ngayon meron ng K-12 program kesa sa regular na? Sa regular na klase. Since private school to, meron ang public, merong 8 hours, pero yung 6 hours niya for work, then yung 2 hours or 1 hour for lesson planning yun. So, hindi sila uwi para lang gagawa ng lesson planning and instructional materials. Pero yung sa private, as long as available ka at kaya mo magturo, lumagpas man ng 8 hours, pwede talagang tulong adjust. May tulad ko, ang handle ko, 15 subjects. Kapag sa kasama na yung kinder 1, kinder 2, minsan nila, send ako sa pagsab. So, wala na talagang parang para magkaroon ng may parang pero vacancy. Pero since sanay naman din ako sa mga specific na work, honestly, mahirap talaga, lalo na kung K-12 tapos sa unang tuloy yung pati pag-grading system, magkaiba. Pati yung mga percentage, magkaiba. Kaya dapat talaga yung teacher na meron pang hinahandle ng old curriculum and new curriculum, talagang dahil sa mga grades, may mga rubrics, lalo na sa K-12, hindi lang tayo nakabase sa raw score. Kailangan din ng mga rubrics, and then sa old curriculum naman, yung talaga ako rin nakalagay sa core period, yun na agad. And then sa K-12, meron tayo yung mga participation, mga oral, visual, About KIPTA program, di ba nga ba, nadagdagan ng mga subjects yung mga nakayon po ba kayo sa mga nadagdagan ng program sa subjects? para sa akin, Di ba po ba yung may sila din, mga school sa elementary. Para sa akin, pangayon ako sa K-12. Kasi based sa, may nanay mo niya, tayo dito, yung ating education sa Pilipinas, na pinakamadalas na walang klase. So, unlike sa Japan, impression, top teachers, Asian countries, hindi naman namin naging pagbaga kanilang industry na nasa naman narawan even sa mga kasama sa English at academic, kompleto sila. So, para sa bago maganda ako kung sa akin goal ko na this week, kailangan ko sa mga presentation, this week, so, meron tayong credits at packages na pala dito yung presentation. So, para sa akin, pera na yung teachers per year, di ba? Mas, hirapon ko, at talagang mas mahirap kasi, pero as a pinag-bakit ko, medyo yung spiral ko rin yung pero kasi syempre natin sa unlike depende sa teacher kung kami sa kinder 1 na yung kinder may natapos na yung kinder 1 na regular since kita pa yung counted na as kinder at K1
kayo kailangan ng di lang sa mga bata, for yung K-12. Pero sa mga family na tulad natin kayo, maraming mga kabataan hindi na makapag-aral. Tulad ko lang nalagay sa kumara, kapos na yun sa finances nila, di ba, yung mga income. Tapos dahil lumalaki na yung populasyon natin, is para sa, as a teacher, yung estudyante, kasi ako pinigit ako sa dalawang side one side. Isa, may kakayanan na magpaaral ng bata ng K-12. At ang isa naman, walang kakayanan na magpaaral ng anak nila ng K-12. Dito sa may kakayanan, maganda talaga na tuloy-tuloy na nakakapag-aral yung bata. At hindi sa lahat, talagang magtutunan talaga na yung bata, habang tumatagal siya, na-upgrade yung grade niya, grade 1, grade 2, grade 3, nalalagay yung kaalaman niya. Unlike naman sa yung walang kakayanan, parang humaba yung ito parang naging like sa high school na nag-K-12 na din, na kapasok K-12. Tinuturo na yung algebra sa first year. Tinuturo na rin yung trigo. Tinuturo na rin yung yung basic. Basta yung first year niya, basic pa lang eh. Second, naging algebraic expression na ako yung elementary algebra. Yung third year na siya, third grading, sa first year, tinuturo na yung geometry. Pagdating na ng fourth grading niya, try ko na. Then, pag second year naman, yung next ng level naman sa apat na yun. So, mahirap talaga na, lalo na yung teacher ay teacher ng math at science. Mahirap i-inspire curriculum. Kumbaga, medyo magiging adjustment. Pero sa English, since doon pa man, parang yung English na talaga siya sa So, kaya parehas inside sa akin. Pero mas matibang pa rin sa akin yung i-apply sa mga estudyante. Kasi yung salary, depende sa school. Kung ang school maliit. Ngayon, pagdating kami sa New Year Elementary School para magkaroon naman din yung program. At ako po si Alan Pendang lang. Kasama ko si Patricia Bianca. Ngayon po nandito kami sa New Year Elementary para po ito din si Ma'am Kathleen Maswela about sa K-12 program. Ma'am Kathleen, ano po mga adjustment na ginagawa para sa pag-aaral sa Gusto ng adjustment ay from team teaching naging self-contained klase. So, buong panahon mula 6 hanggang 11:30, isang klase lang yung hawak mo. So, marami kang lesson plans na prepare. Ito, bawat araw. Compared sa dati na pag-finish nila yung maximum mo 4 na yun sa bawat araw. So, yun yung nakabigat sa amin. Dumami yung lesson plans na kailangan namin i-prepare. Lahat, hindi kami dati nagtuturo ng music, arts, and health. So, yung kailangan namin pag-aralan. Yung mother tongue din, siyempre, hindi pa kami ganun ka-familiar din sa pagkakaiba ng Pilipino, pagtuturo ng Pilipino at mother tongue, kasi dito sa Pilipinas, isa lang naman yung mother tongue sa Pilipinas. Sa ibang probinsya at ibang talaga. Parang yung feeling namin. Ano lang yung tinuturo mo sa mother tongue, yung narito na parang
Wala pa kami